Hello guys, good morning sa ating lahat. Kumusta na po kayo lahat dyan? Okay. Well guys, ang gusto kong i-share naman ito yung unting kaalaman tungkol sa bilang mga YouTubers. Ito yung Active Community Guideline Strike. No? So, may mga level of strikes yan. From warning to first strike, second strike, and third strike. Okay. Well, umpisa tayo sa warning strike. Okay. Sa warning strike, guys, pag ikaw ay naka-receive from YouTube ng warning strike, or mababasa mo yun sa inyong dashboard na Active Community Guidelines Strike. Warning. Okay. Pag na-receive mo yun, guys, yung warning na yun, hindi matatanggal. Hanggat wala kang gagawin. Pero guys, ang binibigay yan na strike na ng YouTube kapag ikaw ay gumawa ng content na kumbaga labag sa kanilang policies. Okay. So, ngayon guys, ano ang dapat mong gawin para matanggal yun na strikes na yun? So, since YouTube, alam nila na lahat tayo mga content creator ay talagang hindi natin sinasadya na magkamali. So, sila na mismo YouTube ang nagbigay ng paraan kung paano matatanggal yun. Sabi dyan, yung para matanggal yan, dapat mag-under ko ng public training na makikita mo yun sa studio account, studio dashboard, sa content tab. So, makikita mo yan doon. Halimbawa, yung nakalagay doon sa dashboard mo, nakalagay doon, Warning Community Guideline Strike. Sa baba niyan, or along that strike na yan, may nakalagay doon na parang, parang arrow down. Click mo yun. Nigagayad ka doon sa training. So, well guys, sa training na yan, hindi man yan nakakatakot kasi hindi ka naman hayaan na hihintay ka ng YouTube na ma-perfect mo yan, na training na yan. Kaya nga training eh. So, kaya huwag kayo matakot pag halimbawa nabigyan kayo ng Active Community Guideline Strike warning. Then, ngayon, pag halimbawa nabigyan ka na ng ganun at naulit-ulit yun, magre-result yun sa pagka-terminate ng iyong YouTube channel. Okay. So, kaya mag-i-aware tayo guys sa ating mga pinupost. Pero good for now, guys, pag nagpo-post tayo, di ba mayroon na silang sinasabing your video is safe for upload. Okay, so yun ang mayroon na ngayon. Kasi before nung ako ay nag-start pa lang nung panahon ng pandemic, kasi wala akong magawa sa bahay, naboboard ako. Kaya ako nag-YouTube, pero hindi ko pa naintindihan yun kung paano yun. So, ngayon guys, siyan pa lang yung warning, kaya kailangan mong gawin yung pag-undergo ng training para mawala yun, no? Para mawala yun yung strike din sa yung dashboard sa YouTube. Kasi hanggat wala kang ginagawang training, hindi yan mawawala. Okay. Next guys, since andito na tayo sa mga strikes na binabanggit ng YouTube, ngayon, dakuha natin yung first strike, no? Sa first strike guys, marami ka lang hindi magagawa sa yung YouTube. Halimbawa, hindi ka na pwede mag-upload ng videos. Yan, number 1 yan. Pag ano ka na sa first strike. Kasi yung warning tapos yung first strike, mas mabigat na yung warning, no? Ay, yung strike pala. Kaya sa warning, pwede ka pang mag-undergo ng training. Pero sa strike na, first strike, hindi ka na pwedeng mag-post or mag-upload ng videos. Then, hindi ka na pwedeng mag-live stream. Yan, pangalawa. Then, hindi ka na pwedeng mag-schedule ng live stream. Yan, di ba? Actually, ang nag-YouTube ako pero hindi ko pa alam kung paano mag-live stream. Kasi hindi ko pa sinubukan, no? Okay. Then, another thing that you can do when you have that first strike is hindi ka na pwedeng mag-schedule ng videos and schedule videos and mag-create ng mga premiums. Yan. Hindi ka na rin pwede mag-create ng cartoons or thumbnails or community poster. Yan
sa first strike. And sabi dyan, hindi ka na pwede mag-add ng playlist. No? Tapos sabi dyan, your schedule profile content is set to private. Mapa-private na lahat yun. From the penalty period duration, maging private yun na ano mo yung mga schedules mo. Then, you have to reschedule it. So, yun yung penalty sa first strike. Tapos, ang sabi naman ng YouTube, after naman na natapos yung freeze period ng natapos yan, in 1 week, babalik naman nila yung karapatan mo, yung mga dati mong ginagawa, yung privileges, automatic may babalik din naman yan sa'yo. Kaya maghintay-hintay. Ano? So, yun ang ginagawa. Pero sabi dyan, kailangan mo na rin maghintay ng 90 days para para okay na naman yung channel mo. Kaya yung first strike na mga hindi mo na pwedeng gawin. Ngayon, sa second strike naman, within 90 days period, you will not be allowed to post content for 2 weeks. Sa first strike, 1 week. Dito sa second strike, 2 weeks, no? But if there are no further issue after 2 weeks, i-restore na ngayong ang privileges mo na ma-automatic yun, babalik din yun. Okay. Then, sa third strike, i-anticipate na natin na ma-determinate yung ating channel. So, yan guys, yung mga pwede mangyari sa atin. Pero tandaan natin guys na we are humans. We are prone to mistakes. Kaya yun nga yung binigay ng pinakamagandang solusyon sa ating pag first strike ka pa lang, warning, I mean, may binigay YouTube na training. So, don't hesitate guys to undergo training para maging malinis yung YouTube mo. Kasi pag hindi mo yan nalinis, ibig sabihin na wala yung guideline strike na yan, hindi ka pwedeng ma-monetize. At kumbaga, mahirapan ka. Kaya,